Hello kaibigan, magandang gabi ho sa bawat isa. Alas 9 na ho ng gabi. Salamat sa Lord sa opportunity tayo ho'y nagkita sa gabing ito. Medyo umuulan dito sa aming lugar. Salamat sa Lord sa ulan. At hindi ko ho alam sa inyong lugar kung medyo umuulan din ho. Magsimula po tayo. Tayo po'y manalangin in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Masalamat po sa gabing ito sa opportunity na bigyan niyo sa amin upang mag-aral ng inyong salita, especially po sa Sacrament of Holy Orders. We just pray for understanding, Holy Spirit. Salamat sa ulan, salamat sa iyong patnubay, and we just pray na maintindihan nun namin ang bagay na ito, doktrina ng Simbahang Katolika na dapat naming malaman. Salamat po sa opportunity sa mga nakalipas na oras na kung paano nyo kami sinamahan. Na-enjoy namin ang buhay na ito bagamat napakaraming mga challenges. Patuloy kaming humihingi ng patnubay banal na espiritu sa oras na ito. Ma-enjoy nawa namin ang aming pag-uusap sa gabing ito. Samahan niyo po kami. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Magandang gabi mga kapatid, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng mga kaparian natin, mga bishops nationwide. Especially yung aking bishop dito sa Diocese ng Bacolod, si Bishop Patricio Buson, at sa lahat ng mga kaparian nakasama ni Bishop sa San Sebastian Cathedral. At siyempre sa aking parish priest na si Reverend Father Luan Torrefranca sa San Juan Nepomuceno, at si Father Nobles at si Father Egay. Mga kapatid, diretso na ako sa ating topic. Pag-usapan natin saglit itong The Sacrament of Holy Orders. Ano ba itong sakramento na ito ng Holy Orders po? Ito yung pagpapare, no? Ano ba ito para sa atin? Ang source natin ay ang Compendium of the Catechism of the Catholic Church. Pag sinabi natin compendium, ito po yung summary, no? Summarized version ng Catechism of the Catholic Church. Kasi masyadong detalyado yung Catechism Masyadong detalyado ho ito. Okay? So, kaya gumawa sila na parang question and answer. So, yun yung compendium. At yung ating pinagbatayan ngayong gabi ay Compendium of the Catechism of the Catholic Church. Tayo po ay nasa question number 322. Kung meron kayong kopya ng compendium, nasa question 322 yan. Itong The Sacrament of Holy Orders. Now, what is the Sacrament of Holy Orders? Makikita mo yan doon sa Catechism sa paragraph 1536. Na kung medyo paikliin mo yan, ang sagot natin kung ano ang Sacrament of Holy Orders. It is the sacrament through which the mission entrusted by Christ to His apostles continues to be exercised in the church until the end of time. Ito ay isang sakramento na kung saan ang misyon na ipinagkatiwala ni Kristo sa mga alagad ay nagpapatuloy na isagawa sa simbahan hanggang sa mga huling panahon. Yun po yung pagtatagalog natin dyan. Itong Holy Orders. It is the sacrament through which the mission entrusted by Christ. Ito ay misyon na ipinagkatiwala ng ating Panginoon sa kanyang mga apostles. Patay na lahat yung apostles. Ang naiwan po yung mga bishops, yung pinagkatiwalaan. Ang iniwan ng Panginoon nung siya ay umakyat sa langit ay hindi libro o Bible, kundi ang iniwan niya po ay ang simbahan. Now, next question natin, why is this sacrament called Holy Orders? May sagot po tayo dyan mga kapatid. Mababasa nyo yan sa Catechism of the Catholic Church sa paragraph 1537 hanggang 1538. Now, ang sagot natin, why is this sacrament called Holy Orders? Bakit tinawag itong sakramento na ito na Holy Orders o sa Tagalog orden? Banal na orden sa Tagalog sa pagkakasalin.
Yung salitang orders, mga kapatid, designates an ecclesial body. Pag sinabing ecclesial, pangsimbahan po, into which one enters by means of a special consecration. Nang isa ho ay papasok sa isang mahalaga na pag-aalay o sa English niya ay ordination. Na through a special gift of the Holy Spirit, meron hong special na kaloob na ibinibigay ang banal na Espiritu na this sacrament enables the ordained to exercise. Itong sakramento na ito ay pwede niyang ma-exercise o magawa yung bang tinatawag natin na sacred power. Merong kapangyarihan na sagrado in the name and with the authority of Christ for the service of the people of God. Kaya nga sa pagpapare, pag once na na-ordain ang isang seminarista, kasi nag-aaral muna ho yan di ba? Una muna yan, nag-e-exam sila, kung makakapasa sila, mag-aaral sila ng AB Theology muna for 5 years. Tapos pakakawalan sila ng ilang linggo. Tapos kung makakabalik sila, matutuloy nila ang pag-aaral bilang pagpapare. Pero may mga pagkakataon, natapos lang yung unang phase ng pag-aaral, yung AB Philosophy, tapos nakapag-asawa. So hindi talaga siya design para magpare. Pero may mga lalaki naman na talagang inialay ang buhay sa paglilingkod at talagang medyo mabigat yun kung merong girlfriend, di ba? So kinausap ang girlfriend, sinabi niya, talagang gusto ko maglingkod sa Panginoon at hindi pwede may asawa. So kinakailangan niyang bumalik for another 5 years para tapusin ang AB Theology. Opo. Pag natapos na, siyempre seminarian ho siya. Pag nakatapos siya sa pag-aaral bilang seminarista, may ano pa yan may mangyayari pa. Ang first ordination niya ay bilang deacon ng seminarista. Probably it will take 2 years, no? Depende yan sa discretion ng priest. Oo, kasi yung kanyang priest doon siya sasailalim yun ang magbabout sa kanya para ma-ordain siya bilang pare. So 2 beses inoordinahan ang isang seminarista. So bago yung ordination, pag-aaral muna ng 10 taon. Yun ho yung pagpapare Pag-aaral muna, pagkatapos niyan ay pag nakompleto na yung 10 taon niya, siyempre yun, seminarista po siya, legit. Siya ay ma-assign sa isang parokya. At doon ho siya mananatili hanggang sa siya muna ay ordinahan bilang diakono. At temporary lang ho yun. Pagkatapos na paigindiko niya, probably for 2 years, ay pangalawang ordination niya to become a priest. Pag siya ay naordinahan na ng bishop, ay siya po i-assign sa parokya. Now, kay bishop po yan kung saan siya i-assign. Marahil pwede siyang i-assign doon sa Bulubundukin para magpasimula ng gawain, o pwede naman siyang i-assign sa mga parokya na walang mga pare. So, nasa discretion ho yan ng bishop. So, nakakatanggap po sila ng special gift of the Holy Spirit. Itong mga lalaki na papasok ko dito sa pagpapare. Itong sakramento na ito yung nagbibigay sa kanila ng kakayahan na maisagawa itong sacred power. Kaya nga 'di ba kapag kapari ka na, pwede kang magmisa. Ang mga diakono hindi ho po pwede diyan Ang mga deacon pwede ho mag-preach, mag-homily. Pero liban doon sa misa, hindi ho talaga. Ang po pwede lang niyan, gumawa niyan ay mga kaparian natin na na-ordain po ng bishop. Merong sacred power At yung nagbe-bless doon sa mga sacramentals, pare lang ho ang pwedeng gumawa niyan. Nagsasagawa ng exorcism, mga pare lang ho yan, mga kapatid. Sapagkat sila yung binigyan ng bishop ng authority, designated authority to perform yung talagang gawain ng Panginoon Diyos. Meron kasi yung authority ni Kristo para ho sa paglilingkod, para sa tao ng Diyos. Na pangatlong tanong natin, what place does the sacrament of holy orders have in the divine plan of
salvation. What place does the sacrament of holy orders have in the divine plan of salvation? Yung po yung tanong dyan. Tanong yan number 3 to 4. Makikita mo yan dito sa Catechism of the Catholic Church sa paragraph 1539 hanggang 1546. Makikita mo rin yan sa 1590 at sa 1591. Now, sabi rito, ang sagot natin kung saang lugar itong sakramento ng Holy Orders na nakalagay itong divine plan of salvation. Mga kapatid, this sacrament, nasabi rito sa compendium, ito po ay prefigured in the Old Testament or the Old Covenant in the service of the Levites. Babalik ka doon sa Bible, sa Old Testament. Makikita mo yan doon sa paglilingkod ng mga Levites in the priesthood of Aaron and in the institution of the 70 elders. Sa Old Testament, makikita mo yan doon sa Numbers chapter 11 verse 25. Doon ho yan ipinattern. Ito pong sakramento ng Holy Orders. Now, these prefigurations find their fulfillment in Christ Jesus, who by the sacrifice of the cross is the one mediator between God and man. Makikita mo yung pangyayari nito, yung katuparan nito kay Kristo, na kung saan ay siya po ay inialay, si Jesus, doon po sa krus. Siya po yung nag-iisang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao, si Kristo. Makita mo yan sa 1 Timothy chapter 2 verse 5. At according sa Hebrews chapter 5 verse 10, mga kapatid, siya rin po yung high priest according to the order of Melchizedek. Wala tayong ibang high priest, ang Panginoong Hesukristo. The one priesthood of Christ is made present in the ministerial priesthood. Kaya nga ho sa usapin ng pagpapare, ang pattern ho yung Old Testament sa kung paano isinasagawa ng mga Levites ang paglilingkod. Alam naman natin si Aaron, yung kanyang clan ay itinalaga ng Diyos bilang mga pare. At makikita natin yan na ang pinaka-pattern niya sa bagong tipan naman ay ang Panginoong Yesus, na siya ang nag-iisang sacrifice o hain ng cross, na siya ang nag-iisang mediator between God and man. Mga kapatid, mahalaga ho ito na malaman natin yung ilang mahalagang bagay po dito sa binabanggit natin. Sabi po ni St. Thomas Aquinas, only Christ is the true priest, the others being only His ministers. Na para sila sabi niya ganito, mga kapatid. Yes, may mga bishops tayo, may mga priests tayo, pero ang talagang totoo na pare, walang iba maliban sa Panginoong Yesus. At yung iba, sabi ni Thomas Aquinas, ay mga tagapaglingkod lamang. Sa wikang banyaga, ang sabi uli, only Christ is the true priest, the others being only His ministers, mga tagapaglingkod lamang, according kay Saint Thomas Aquinas. Now, what are the degrees that make up the sacrament of holy orders? Makikita mo yan sa 1554 ng Catechism at 1593. Ang sabi rito, mga kapatid, the sacrament of holy orders is composed of 3 degrees which are irreplaceable, hindi pwedeng mapalitan. For the organic structure of the church, the episcopate, ibig sabihin yung mga bishop, and then the presbyterate, ito po yung mga pare, at yung diaconate. Yan po yung pagkakasunod-sunod, mga kapatid. Yung 3 degrees, nagsimula sa pinakamataas, yung episcopate, ang mga bishops natin, ang presbyterate, yung mga kaparian natin, at yung diaconate sa ilalim.
nasa ilalim ng diaconate, mas mataas ang pari sa deacons at mas mataas ang obispo sa ating mga kaparian. Now, ano po yung epekto ng episcopal ordination? Mahalaga ba ito yung ordination? Naalala ko na ako'y pastor pa. Sa grupo ho namin na Southern Baptist po ako nagsimula. Ang Southern Baptist po ay ang pinakamalaking denomination among the Baptist group. Opo. Sila Billy Graham, mga Southern Baptist po yan. Sila John Bisanyo, yun po yung mga inabot ko na mga evangelist na well-known. I was trained bilang isang Southern Baptist pastor. Ako po ay nagtapos noong 1990, pinakabatang estudyante, pinakabatang pastor sa Southern Baptist School of Theology. Extension po yan ng PBTS Baguio. Opo, yung Philippine Baptist PBTS Theological Seminary. Yan po yung pinaka-seminary namin sa Baguio. Pero may extension ho yan sa Makati, ang tawag Southern Baptist School of Theology. Opo, doon po tayo graduate noong 1990. And the rest is history na po. No, ako po ay na-ordain, hindi po sa Southern Baptist. Ako po ay na-ordain sa grupong Fundamental Baptist. Oho. Ako po ay nalipat mula sa Southern Baptist. Nalipat po ako sa Fundamental Baptist. Kasi gusto ko makita yung iba't ibang klaseng Baptist kaya ako lumipat. At sa kada lipat ko ako po ay nag-aaral sa kanilang paaralan. At ako po ay nag-graduate doon sa paaralan ng Fundamental Baptist sa Laguna, mga kapatid, sa Word of Life Bible Institute. Nag-graduate po tayo dyan 1998. Opo. At ako po ay naordinahan taong 2000. So, 25 years ago, ako po ay naordinahan ho ako. Actually, ilang beses din ho ako naordinahan Dahil pagka napupunta ka sa ibang grupo, kinakailangan mong officially maordinahan para makapag-function ka, mga kapatid. So, napakahalaga yung ordination. Kasi kapag ikaw ay pastor lang at hindi ka na-ordain, anong pwede mong gawin? Mag-preach, mag-Bible study. Pero hindi ka pa po pwedeng ang tawag namin dyan sa sa evangelical yung mag-alay ng bata. Okay? Oo. Saka hindi pwedeng magkasal. Pero nung ako'y na-ordain ng year 2000, ay nakapagkakasal na ho ako. So may karanasan ho ako na nakapagkasal na ho ako. At yung latest ko, ako'y nasa Pangasinan pa, ay nagkaroon ako ng massive mass wedding. Kasi marami ho doon mga nagsasama lang na walang basbas ng kasal. Pero at least 5 years lang ho sila nagsasama, may mga anak na. So kinausap ko yung mga couples, gusto nyong maayos natin tong buhay nyo. Hindi lang tayo puro Bible study. Sabi ko sa kanila, maganda makasal kayo. Yeah, so nakipag-usap ako sa local civil registry, inayos po namin yon. I see to it na 5 years na ho sila nagsasama. Tapos inayos ko yung dapat nilang pirmahan. Hindi na kasi nila kailangan ng lisensya kasi nagsasama na sila Patunay lang na sila ay nagsasama for 5 years. Meron lang silang pipirmahan. Tapos kinasal ko ho sila. At least may 5 couples akong kinasal. Nung yung experience ko, ako po ay nagkakasal pa. Kasi may yung ordination, minsan ka lang ma-ordain. At for life na yan. Mawala ka bilang pastor, etc. Yung ordination mo, dala-dala mo yan hanggang sa mamatay ka. Pero yung pagkakasal ay lang ho yan, gobyerno kasi nagbibigay niyan Ang alam ko ngayon, 2 taon na lang yan yung effectivity ng lisensya sa pagkakasal. At ang nagpo-provide po niyan, hindi po ang denomination. Ang nagpo-provide niyan, ang gobyerno ng lisensya.
Now, going back dito sa ordination ng episcopal, what is the effect of episcopal ordination? Ang sabi rito, episcopal ordination confers the fullness of the sacrament of holy orders. Pag sinabing confers, ibinibigay yung kabuuan na sakramento ng holy orders. Tandaan nyo mga kapatid, sa pagpapariho ang issue na to. It makes the bishop a legitimate successor. Again, sabi natin, di ba, yung 3 degrees, yung bishop, pare, tapos deacons. Ano po nangyayari sa bishop kapag ano bang epekto nito? It makes the bishop a legitimate successor. Ang mga bishop po ay nagiging lehitimong, sila po kasi yung sumunod pagkatas ng apostol. At ang sabi rito, and integrates him into the Episcopal College. Isinasama siya doon sa Episcopal College to share with the Pope. Kaya di ba kapag may College of Bishops at meron ding College of Cardinals, mga kapatid, siyempre mas mataas yung Cardinal sa Bishop. Naalala nyo yung 7 na levels ng leadership? Yung una, nasa ibaba, mga tao, tayo, layman. Ang tapos yan, ano yung susunod yan? Pare. Pagkatapos ng priest, yung mga bishops natin. Pagkatapos ng bishop, archbishop. Pagkatapos ng archbishop, cardinals natin. Pagkatapos ng cardinal, si Pope. Pagkatapos yung pinaka nasa taas, ang Panginoon mismo. Di ba? Okay? So, ganun din ito mga kapatid. It makes the bishop a legitimate successor of the apostles and integrates him into the Episcopal College to share with the Pope and the other bishops care for all the churches. Yun po yung epekto kapag naisama na sa ordinasyon, itong Episcopal ordination, especially pare na akyat siya bilang bishop. Pag naging bishop naman siya, ay nagiging katuwang na siya ng ating Santo Papa sa mga pag-aalaga po sa mga churches. Hindi lang yon, it confers on him the offices of teaching, sanctifying, and ruling. Ito po ay para sa mga bishops naman. Ibinibigay sa kanya ang opisina ng pagtuturo, yung pagpapabanal, sanctifying, at yung ruling. Kaya nga dahil mas mataas ang bishop sa pare, kung ano sabihin ni bishop, wala magawa ang pare. At pwede ko sabihin sa inyo, dapat close siya sa bishop. Hindi maalis yung politika wala namang pinagkaiba rin yan sa amin sa aming denomination din parang may politika rin Kailangan malapit ka ron sa sa pinaka-leader para baga yung mga mabubuting bagay mapapasa iyo. Palagay ko may konting politika rin sa simbahan, opo. Hindi ko nawawala yan maski saan. Okay. So mga kapatid, mahalaga po pala ito kapag etong holy orders na to, hindi pala to biro sa atin sa Katoliko. Malaki pala ang tulong nito kasi may proseso tayo May proseso tayo, mga kapatid. Lalo na, di ba, hindi naman kaagad nagiging bishop ang pare. It will take time May mga continuous na pag-aaral po yan Ako bilib ako dito sa Bacolod, yung mga pari namin dito. Mga bata pa Pero mga matataas yung kanilang mga accomplishments sa academic. At ang iba sa kanila ay nakapag-aral sa Roma. Oo. Tinatawag na canon lawyer. Hindi naman yung lawyer na alam natin na may mga kasong ina-handle. Meron din silang ina-handle, pero yung mga problema ng mga pare. Pero special yun sa Roma na pag-aaral. Hindi basta-basta.
At ang maganda nito sa Pilipinas, sobrang marami tayong mga paring mahuhusay dito at sa mga ilang taon na paglilingkod, sila po ay na-elevate sa kanilang paglilingkod bilang pare. Nagiging Monsignor, di ba? Mga special na katawagan yan sa mga pare eh. Oo, tapos ibang usapan naman yan kapag galing sa Vatican, di ba? Ginawa kang bishop. Etong taon na to, parang ilang bishop yung na naging cardinal din naman, di ba? So mga kapatid, napakaganda. Pero nagsimula ho sila dito sa pinag-uusapan natin. Etong ordination na ito. Napaka-importante. Yung teaching, sanctifying, and ruling, ito yung trabaho ng bishop po natin. Alas 9:25 na po, mga kapatid. Now, putulin ko muna to. Balik na lang tayo dyan next week. Gusto kong pag-usapan natin yung na putol nating issue. Kasi may nabanggit ako kahapon. May sweldo ba yung Santo Papa? Sabi ko, di ba wala? Nabanggit ko yung wala kasi nga si Pope Francis, hindi niya tinanggap. Actually, meron. Ayon po sa Economic Times, Hindustan Times, saka sa Marca, meron daw pong traditional salary ang Pope na umaabot po sa $32,000. Although sa euros yan, di ba? Sa Vatican, euro ang pera. Pero i-convert mo sa dolyar, nasa 32,000 ang sweldo kada buwan. Kung i-convert mo yan sa Philippine money, nasa 1.8 million pesos kada buwan ang sweldo ng Santo Papa. Okay? Pero bakit ganun? Di ba tinanggihan ni Pope Francis yan? Yung sweldo na yan. Ba malaki yan ha? $32,000 kada buwan. Malaki po yan. Ba't tinanggihan ni Pope Francis? Kasi nga Jesuit nga siya. Ano ba yung sistema ng Jesuit? Di ba may vow sila ng poverty? Kaya ho, iba ho kasi pagpapare eh. May vow ang pare. Diba? Hindi luxurious living. Maski na ma-elevate pa siya into bishop, naging archbishop, naging cardinal, naging pope. Ito, maganda example to si Pope Francis. Nagulat nga ako, hindi niya tinanggap yung sweldo niya eh. Saan napunta yung sweldo ni Pope Francis? Ayon sa balita, na-donate sa charitable institutions natin. Opo. May sweldo pala. May nagtatanong nga kada taon ba magkano ang pumapasok na pera sa Santo Papa? Wala daw po talagang fixed salary ang Santo Papa. Binabanggit dito since 2013 ng si Pope Francis po tinanggihan niya po yung personal compensation eh. Kasi nga pinractice niya yung poverty at yung simplicity of life. Opo. Yun ang maganda. Kaya grabe si Pope Francis ano. Si Pope Francis po 88 nang namatay ang edad niya. Dahil po sa respiratory issues at kidney failure. Sa kabila po ng kanyang modest lifestyle, nag-iwan po siya ng net worth na umaabot sa $16 million. Nakuha niya ho yun sa pamagitan ng mga royalties, donations, at yung tinatawag na discretionary funds. Yan po yung latest. Ang tanong, saan napunta yung $16 million? Hindi ko masagot yan mga kapatid. Nabuhay ba ng luxurious si Pope Francis? Yung tirahan po niya doon sa Apostolic Palace, maganda daw po yon ayon sa balita. Pero mas minabuti pa na tumira sa isang tila baga apartment si Pope Francis. Kasi nga Jesuit siya. Gusto niyang mapalapit siya sa mga tao, mga kapatid.
Oh. At yung iba nagtatanong, ano yung net worth ng isang Santo Papa? Ayon po sa balita, si Pope Francis had a personal net worth ng 16 million euros o sa dolyar ay 33 million na assets. Hindi ho ba binigyan siya ng Lamborghini? Ang lupit, ano? May Lamborghini pala siya, no? Si Pope Francis. Baka nagamit naman din niya yun kasi 2030 siya naging papa eh. Di ba? Nagamit niya naman siguro yun. Pero ayon sa balita, may iba na nagmamay-ari naibenta na yung Lamborghini. Oo. Nakikita ko lang yan pero hindi pa ako nakasakay niyan. Mukha atang masarap sakyan yan, ano, mga kapatid. Yan lang ho yung ilan sa mga gusto kong i-share ngayong gabi, mga kapatid. Patungkol sa napag-usapan natin yung Compendium of the Catholic Church, yung pinaka-summary ng Catechism of the Catholic Church. Nakita natin yung ilang mga tanong patungkol sa Holy Orders, no? Pasok pa rin ho yan sa pinag-uusapan natin itong week na to tungkol sa Santo Papa. At na pag-usapan natin yung konti, yung ilang mga trivia. Oo, may sweldo pala ang Santo Papa, pero hindi niya lang tinanggihan niya. At of course, napunta naman yun sa mabuting kamay. Opo, hindi naman nila hahayaan na yung pera na yun kung saan-saan lang mapunta yun. Palagay ko, ang malaking bulk nun ay napunta sa mga charitable institutions natin. At hangang-hanga ako sa ating pumanaw na Santo Papa kay Lolo Kiko na hindi siya nabuhay ng marangya kundi pinractice niya yung pagiging Jesuit niya. Opo. Sana yung susunod nating Santo Papa ika nga medyo similar din na hindi ko alam kung hindi niya rin tatanggapin ang sweldo niya. Hindi ko alam. Antabayanan na lang din ho natin yan. Pero mahalaga lang nito, nakita natin yung ilang mga bagay-bagay ngayong gabi. Time check tayo, alas 9:32 mga kapatid. Bukas, usapang OFWs tayo pag Sabado. Kung nais po ninyong mag-share ng kwento nyo, kung kayo po ay OFWs mga kapatid, wag ko kayong mahiya na magkwento. Ikukwento nyo naman ho, hindi naman detalyado Oho. Kwento nyo lang, paano kayo napunta dyan sa lugar na yan, na bansa na yan, ilang taon na kayo dyan, hindi ba kayo naging biktima ng illegal recruitment? Yun ang mga tanong ni Brad Calix sa'yo pag nagkwento ka, na-enjoy mo ba trabaho dyan? Yung bang pinirmahan mo sa Pinas, yun ba yung trabaho mo dyan sa bansang nandun ka ngayon? 'Di ba? Kasi nakakaintindi ako sa mga nag-a-abroad kasi nanay ko nag-abroad, bagamat 6 na buwan lang. Pero yung sa loob ng 6 na buwan na yon, mabigat na ho sa akin yon bilang panganay sa 7 magkakapatid. Pero hindi pa ganun kalala ang sitwasyon noon. Noong 1986, maganda pa ang sistema noon sa abroad. Hindi ko nga alam ngayon, baka komplikado na masyado. Na malalaman ko yan sa inyo kung kayo ay magsasalita rito sa broadcast natin. Ang purpose niyan para magkaroon ng awareness kung meron man, kung may mga karanasan kayong dapat pag-usapan, ikwento ho ninyo. Kasi makakatulong ho yan sa mga listeners natin na mga nagbabalak na mag-abroad later on. Kaya ho, ini-encourage ko kayo na magsalita, mga kapatid, ha? Oho. Kung gusto nyo mag-share, sabihin nyo lang para ma-line up natin kayo. Kasi kada Sabado yan ng umaga. Usapang OFWs. Bigyan natin ng puwang yan bago tayo mag-Gospel of the Day natin, ha? Kasi importante ho yan. Ngayon, kung mabibitin tayo niyang umaga, tutuloy natin sa gabi yan. Usapang OFWs So, wala tayong usapang Katolisismo pagka Sabado-Linggo. Opo, mga special na topic na lang ho yan pagka weekends. Pero kung meron, sabihin nyo lang sa akin para ho lagay natin kayo sa gabi bukas, ha? O lagay natin kayo sa gabi kung gusto nyong magsalita. Mga kapatid, bago tayo magsara sa ating broadcast,
Huwag kayong masyadong pumunta sa iba't ibang mga mga social platform para makibalita kung ano nangyayari sa Vatican. Punta lang ho kayo doon sa Vatican News. Inaano ko naman yan pinapasa ko naman yan sa aking wall Oho. At yung EWTN. Yan lang ho yung dalawang sources na legit pagdating sa issue ng Santo Papa, bagamat i-cover ho ng mga major networks yung pagkakaroon natin ng bagong Santo Papa. Oho, pero ang pinaka-legit, sila kasi, doon din sila sa Vatican News. So doon lang kayo sa Vatican News nandun lahat natin kinukuha yung information na legit. Mga kapatid, para makatulong sa inyong pananampalataya, puntahan nyo ang mga grupo na ito na kapatiran natin. Si Bro Wendell Talibong, happy birthday Brad. Oho, happy birthday sa inyo. Birthday niya ngayon si Bro Wendell Talibong. Yung pananampalataya at katuwiran. Siya ho ang host niyan sa YouTube. Puntahan nyo, makakatulong sa inyo yan. Ang punto por punto ni Father Darwin Gitgano puntahan din po ninyo. Ang Packbusters PH ni Cabornok, puntahan nyo po yan, makakatulong. Katotohanan ay ating pag-usapan ni Romel Palma, ang karunungang katoliko ni Gabriel de Guzman. Si Gabriel de Guzman ang dating MCGI na umalis, o dati kay Soriano to ang maganda sa kanya, nagkaroon siya ng sariling YouTube channel na ang pamagat ay Karunungang Katoliko. Doon hina-highlights niya ang maling turo ng MCGI. Kung gusto nyong malaman, punta kayo doon sa Karunungang Katoliko. Yung sa atin naman iba dito masyado tayong friendly sa ating broadcast. Kung gusto nyong medyo puntahan nyo ho ito. Pero ang suggestion ko, saka na lang pag may bago na tayo Santo Papa Kasi mapapalaban ho kayo Kapag nakinig kayo sa kanila, baka uminit ang ulo nyo kagad sa mga nagtuturo ng mali Kasi in-expose po nila. Puntahan nyo na lang to pagka may Santo Papa na tayong bago Oo, kasi iba ho yung kanilang atake, ika nga. Sa atin dito sa broadcast natin, iba naman yung atake natin dito. Malumanay lang tayo rito Tayo, more on tayo, catechism tayo rito Oo, nasa gitna lang si Brad Calix lagi. Yun yung approach natin, dialogue lang. Oo, kwentuhan, kape-kape lang. Pero kung gusto nyong medyo matindi na, yung sinabi ko sa inyo, puntahan nyo yan. Kasi in-expose na nila yung mga false teachings Oo, yung Catholic Answers, puntahan nyo yan. Yan mga legit na pwede nyong puntahan. Ang Cool Catholics yan, okay yan. Puntahan nyo ho yan. Huwag ko kayong basta-basta nagpupunta ko saang YouTube channel Baka magkamali kayo ng pinuntahan nyo. Akala nyo, doktrina na natin yon. Pala, doktrina na pala ng Protestante at Evangelical yung napuntahan nyo. Magtanong-tanong lang muna kay Brad Calix kung safe yan pupuntahan nyo para hindi kayo mamamali. Mahirap mamali. Pag nagkamali kayo, apektado na ho lahat yan. Hindi lang yung pananampalataya nyo, kundi yung kaluluwa nyo, apektado sa future. Bueno, tawag nito, kita-kits tayo bukas, Lord willing. Kung nandyan pa si Brad Calix bukas, kita-kits tayo. Mahalaga lang, pag nagising tayo, magpasalamat kagad tayo sa Lord Huwag niyong kakaligtaan yan. Napaka-importante po niyan. Bobby Tarok, magandang gabi Brad. Louie, salamat for joining. Tuloy mo lang Brad yung ginagawa mo para sa community Maganda yan. Yung aking anak nandito, si Josiah Calixtro. Anak, magandang gabi. Regards lang sa yung may bahay Saka kay Zoe na aking apo. Binabati ko rin yung aking anak na pastor sa Alliance dyan sa Antipolo, si Pastor Jaire Paul Nuki, yung kanyang nanay Nuki Calixtro. Yan Father Henry Pineda, magandang gabi ho, Pads. God bless po. Mukha po atang na-assign po kayo sa ibang lugar. Sana ho makapasyal ako dyan. Magkita tayo sa Kabangkalan kung magkakaroon tayo ng chance sa Pads. Maganda makapag-usap po tayo. Si Reverend Father Henry Pineda, isa po yan sa mga spiritual advisors ni Brad Calix dito sa Negros. Opo. Alfredo Rivera, magandang gabi, bro. God bless sa buong pamilya Katukayo, Alfredo rin Ayun, okay. Okay.
Ayos siyang, Bobby. Oo. Sana mabigyan mo ko ng kopya. Malay mo, magawa namin dito yan. Ate Yan Montejo, magandang gabi ho, ate ha. Salamat sa pag-share ng video. Tapos, hindi ko alam to kung ano talaga tong lingwahe to. Brad, pakibulong nga sa akin yan o sister kung ano yung lingwahe na yan. Oo, para mabati ko po kayo na maayos kasi unfair po sa inyo yan pag hindi kayo nababati eh. O yan o. Di ko alam kung anong pangalan eh. O yan. Philip Cesar Herrera, magandang gabi po. God bless sa buong pamilya. Sabi ni Philip Cesar, God bless you bro, more power to you. Shout out to Sitio Kalawit, Malwer, Bayambang Pangasinan. Ayun, Bayambang Pangasinan. Destino ko sa Asingan, Brad, ng 7 years. Diyan ako nag-missionary pastor for 7 years. Diyan sa baluarte ng ating dating presidente, Fidel Valdez Ramos, sa Asingan. Oo. Ate Rosa Tadeo, magandang gabi ho, diyan sa Hong Kong. God bless ate ha, sa inyong work. Good health po yung ating dasal sa inyo at pag-iingat ng Lord. Sonet Senas, magandang gabi po. Salamat for watching. Bro Harvey Angke, ang Vice President po namin for External Affairs ng CFD sa Bacolod. Melchor Andres Garcia Dilo, magandang gabi ho. Salamat for joining ho. Rene Boy Kalimpong, Brad, salamat ha sa pag-join. Ryan Domingo, maraming salamat. Pastor Dan Baldosa, maraming salamat po. Pastor Jonathan Altes, dyan sa... Nakalimutan ko yung lugar ni Pastor eh. Aklan ba? Antique, Pastor? Basta malapit sa Boracay ito, kundi ako nagkakamali eh. Oo. Magandang gabi po. Salamat sa pag-join. Isabel Gose Valiente, salamat. At yung aking matagal ng kaibigan, si Wenny Angel. Bro, maraming salamat for watching. Samahan ka ng Lord sa iyong karamdaman. Pinagdadasal ka namin dito sa broadcast. Maraming salamat. Ate Corazon Gagi, salamat po. Alan Yaneta, dyan sa Hungary. Maraming salamat, Brad. God bless sa buong pamilya sa Pilipinas. Pero pa ba tayong kasama rito? Wala na. Nabanggit ko na. Okay. Mga kapatid, kita-kits tayo bukas. Usapang OFW, Sabado. Diretso pa rin tayo sa ating Gospel of the Day bukas. At kung mabibitin tayo, sa gabi natin tutuloy yung usapang OFWs. Kung merong gusto mag-share po sa inyo, magkwento kayo kapatid, makakatulong ho yan sa mga OFWs natin, mga Katoliko. O yung isi-share po ninyo, ha? Sige. Tayo po'y manalangin in the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa gabing ito. Masaya kami na pag-usapan namin yung ilang bahagi po ng Compendium of the Catechism of the Catholic Church. Nakita namin yung sakramento ng Holy Orders sa pagpapare. Maraming salamat po dahil sa inyong mga salita na napag-uusapan po namin ay malaki ho na itutulong nito sa aming pananampalataya kay Kristo. May nalaman din kaming ilang mga trivia sa aming Santo Papa Francis na hindi niya pala kinuha ang kanyang sweldo at isinabuhay niya talaga yung kanyang pagiging Jesuit na pare. Siya yung kauna-unahan, kung di ako nagkakamali, na Jesuit na naging Santo Papa. Salamat sa kanyang example na hindi siya nabuhay ng luxurious, kundi simple lang na Santo Papa. Salamat dahil yung kanyang naipong pera ay napunta naman sa magandang sitwasyon, napakinabangan ng karamihan. Nagdadasal po kami sa araw ng bukas ang libing sa namayapang si Lolo Kiko, si Pope Francis. Kami nagdadasal po sa mga susunod na araw na magsisimula ng magpulong ang mga kardinal para sa kanilang conclave o yung proseso ng paghahalal ng panibagong Santo Papa. Kami ho'y nagdadasal sa inyong patnubay, Banal na Espiritu, sa mga kardinal na makapagpasya sila sa lalo't madaling panahon na kung sino ang susunod na Santo Papa. Kami nagdadasal na
parehas lang na respeto at pagmamahal ang maibigay sana namin sa aming magiging panibagong Pope na siyang mangasiwa pangkalahatan sa Vatican sa Roma. At siyang tatayong pinakapastor ng kabuuang Katoliko sa ilang bilyong Katoliko worldwide. Tulungan niyo po ang prosesong mangyayari na maging maayos po. We just pray for your protection sa lahat ng mga nandito sa broadcast. Pinagdadasal ko po ang inyong pagpapala, ang inyong gabay, ang inyong pagpapagaling kay Winnie Angel, sa aking may bahay at sa iba pa, kay Nanay ni Apple, sa mga challenges ng buhay na pinagdadaanan ho namin. Tulungan nyo kami na mas kumapit kami sa Panginoong Jesucristo sa kanyang biyaya. Salamat po. Gamitin nyo ang broadcast na ito na upang maraming porsyento ng mga Katoliko sa Pilipinas ang madala ni Brad Calix sa paanan ng Panginoong Jesucristo na taglay ang tunay na pag-asa na talagang totohanan na Katoliko na may takot kay Kristo at sa kanyang salita, nabubuhay ng may kabanalan. Yan ang mga tunay na Katoliko. Ako'y nananalangin na gamitin niyo ako sa ilang taon ko pang pananatili sa lupa na magawa kong pinagagawa ng Panginoon, yung pinaka-mission ko dito sa simbahang ito. Maraming salamat po sa mga kapatiran na patuloy nagdadasal para sa aking may bahay at maraming salamat po sa patuloy niyong encouragement sa bawat isa. Now we would like to thank you sa mga kaibigang pastor na nandito sa broadcast. I pray that you would bless them also sa kanilang mga endeavors, sa kanilang mga denominasyon at sa pagpapakalat din ng mabuting balita sa iba. Maraming salamat po. We just want to thank you and we praise you. In Jesus' name, Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mga kapatid, maraming salamat for joining. Pakishare po yung ating video. Bukas o kita-kits tayo sa ating panibagong pagbo-broadcast. Usapang OFWs tayo pagka Sabado. At samanawa tayo ng Panginoon Diyos sa gabing ito. Sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn at kasama yung aking dalawang anak na si James Philip at Alana Grace, Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo and bye for now.